Hi guys! So, itong part naman na ito ay para sa mga high school and pataas or kung elementary kayo na want nyong mag-advance study. So, para sa inyo to. Paano kapag may negative fractions na? Okay, so ulitin natin sa number line. Ang gitna ng number line ay 0. At ang lahat ng nasa kanan ng 0 ay positive. Lahat ng nasa kaliwa ng 0 ay negative. Ang katabi nitong, so ito ay 1, 2, 3, 4, 5. At dito naman sa kaliwa ay 1, 2, 3, 4. Ayan, negative 1, negative 2, negative 3, tapos negative 4. Pabaliktad, no? 'Di ba ito yung 1. Yung 1 ito, tapos 2, 3 pa kanan. Dito naman yung 1, 2 pa kaliwa kapag negative. Ayan. So, halimbawa, ang fraction natin ay negative 2/3. Dito yan matatagpuan sa kaliwa ng 0. Kasi negative siya. Ayan. So, sige, mag-start na tayo sa similar fractions muna. Similar fractions. Halimbawa, ang tanong sa atin ay 2/6 minus 5/6. Ayan. So, 'di ba napansin natin, mas malaki itong part na to. Mas malaki itong part na i-minus na to. Kasi, pareha sila ng denominator. Pero, itong numerator, kita natin mas malaki itong 5. Ang gagawin natin dyan, i-rewrite natin siya as plus 2/6 plus negative 5/6. Tapos, naalala natin dun sa lesson natin kanina sa addition, kapag magkaiba yung sign nila, pinagma-minus. So, copy natin yung denominator, tapos minus natin 5 minus 2 equals 3. Tapos, anong mas malaki? 2 or 5? Itong 5. Anong sign ni 5? Negative. Kaya dapat negative din yung sagot natin. So, ang sagot natin dito ay negative 3/6. Pero hindi pa yan yung final answer. Dahil, pwede pa natin siyang masimplify. So, i-divide natin by 3, silang dalawa, equals negative. So, 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3 ay 2. So, ang final answer natin dyan ay 1/2. Another example. Ayan, ang another example ay negative 8/3 minus negative 2/3. Ayan. Okay, so kapag nakita natin na minus negative, ang gagawin natin dyan ay magiging plus. Anong palatandaan natin? Tingnan nyo ito, 'di ba? Minus negative. Mukha siyang plus sign. Kapag tinuwid natin siya, 'di ba? Mukha na siyang plus sign. Kaya rewrite natin yung question, magiging negative 8/3 plus 2/3. Naging plus na siya. Tingnan nyo, mukha kasi siyang plus sign. Yun. Yun yung shortcut doon or palatandaan nyo. Ayan, so
tsaka na tayo mag-proceed sa addition. So, anong sign nito? Negative. Tapos ito, positive. So, kapag magkaiba yung sign nila, ipagma-minus natin. 8 minus 2 ay 6 over 3. Tapos, anong mas malaki? 8 or 2? Diba itong negative 8? Yung 8 ang mas malaki kaysa sa 2. Tapos, yung 8 ay negative. So, ang sign din nito ay negative. Tapos, makikita natin negative 6 divided by 3 equals negative 2. Ayan. So, konektado kasi ito dun sa lesson natin na subtraction of integers. Kaya, ayan, dito sa, ito pala, sa division of integers to. Negative divided by positive ay negative. Ayan, so, sa similar fractions yan. Mag-move tayo sa dissimilar fractions. Dissimilar. Okay, so halimbawang tanong ko sa inyo, negative 3 over 4 minus 1 over 3. Okay. So, napansin natin, magkaiba yung denominator nila. So, dapat gawin nating parehas. So, pwede nating i-rewrite yung question as negative 3 over 4 plus negative 1/3. Diba minus siya dito? Ginawa natin siyang negative dito. Tapos nilagyan natin ng plus sign. So, addition na yung mangyayari dyan. Parang ganon. Tapos, kapag parehas na sila ng sign, ang gagawin natin dyan ay ipagpa-plus lang natin, tapos kokopyahin natin yung negative sign. Pero bago pala yon, dapat parehas sila ng denominator. So, kung gagawin ko yung butterfly method, so 4 times 3 ay 12. Tapos, crisscross, no? Ayan. So, negative 3 times 3 ay negative 9. So, sa multiplication of integers yon, may video yon kung mache-check ninyo. Ayan, so, plus, tapos, 4 times negative 1. So, 4 times negative 1 equals to negative 4. So, ganito ha, kapag yung negative, di ba negative 3 over 4 siya? Kapag nagamit nyo na yung negative sa 3, hindi nyo na pwedeng gamitin sa 4 yun. Kaya di ba narinig nyo, kung balikan nyo man, ito, negative 3 ko siya kinuha. Diba sabi ko kanina, ito 3 times negative 3. Ayan. Pero itong 4, positive na siya. 4, positive na siya. Kapag naibigay ko na yung negative do sa numerator, positive na dapat yung denominator. Ayan. O sige, yun lang. Tapos, negative. So, plus na natin. I-plus na natin. Dahil magkapareha sila ng sign, so, ipa-plus natin, tas copy yung negative. So, 9 plus 4, 13. Tapos yung negative over 12. Tapos dahil nasa high school na kayo, tatanggapin na yung ganitong sagot, yung improper fraction. Basta naka-lowest term. Ayan. Tapos, ang next question naman, sa dissimilar ay negative 3 over 5. 3 over 5 minus negative 2 over 7. So, gaya kanina, kapag nakita natin yung minus, negative, ang gagawin na natin dyan ay plus. Magiging plus na siya. Tingnan nyo, mukha na siyang plus. Ayan, so rewrite natin, magiging negative 3 over 5 plus
2 over 7. Ayan. Tapos, tsaka na natin gawin yung butterfly method. So, ipag-multiply ko tong dalawang denominator. 5 times 7 equals 35. Tapos, yung criss-cross na ulit. Ayan. So, negative 3 times 7 ay negative 21. Plus, 5 times 2 ay 10. Ayan. Kaya, napansin nyo, yung negative, ibinigay ko na sa 3. Kaya, wala nang negative si 5, positive na siya. Kapag ipag-multiply ko dito sa 2. Ayan. So, tuloy natin. Negative 21 plus 10. Okay, so magkaiba sila ng sign. Yung 21 negative, yung 10 positive. So, ipagma-minus ko sila. 21 minus 10 equals 11. Tapos, ano yung mas malaki? Yung 21 or yung 10? Yung 21. Tapos, dahil ang sign ni 21 ay negative, magiging negative din yung sagot. Tapos, over 35. Ayan. So, ito na yung final answer natin. Tapos, mag-try din tayo sa mixed fractions. Okay, so, halimbawa, negative 7, 4 over 6, minus 3, and 2 over 6. Ayan. So, pwede natin, ulit napansin natin, pwede nating i-rewrite yung question na negative 7, 4 over 6, plus negative 3, and 2 over 6. Ayan. Tapos, napansin natin, similar fraction sila. 'Di ba? Parehas sila ng denominator. Tapos, parehas din silang proper fractions. Tapos, pero dahil sa isa-solve natin ito, kailangan natin silang gawing improper fractions. So, 6 times 7 ay 42. Gaya lang din nung kanina na paggagawa ng improper fractions, 6 times 7, 42, plus 4 ay 46 over 6. Tapos, huwag natin kakalimutan yung negative sign. Tapos, plus negative 2 over 6. So, 6 times 3 ay 18. 18 plus 2 ay 20. So, 20 over 6. Tapos, wag natin kakalimutan yung negative sign. Ayan, parehas na silang ng denominator. Ngayon, pansinin natin yung sign nila, parehas silang negative. So, dahil parehas sila ng sign, ipagpa-plus natin muna. 46 plus 20 equals 66. Tapos, dahil parehas silang negative, negative sign. Tapos, ikakopy natin yung denominator na 6. Ayan. So, negative 66 divided by, gaya ng sabi ko kanina, yung fraction ay pwede nating tingnan as division. Kaya ito, negative 66 divided by 6 equals negative 11. Ayan. So, ito na yung ating final answer. Tapos, okay, so ang next question naman natin, 5 and 2 over 3 minus negative 3 and 4 over 3. Ayan. So, napansin natin, negative minus negative. Mukha na naman siyang plus sign.
kapag pinagdikit natin. So, ang i-rewrite natin yung question, magiging 5 and 2 over 3 plus 3 and 4 over 3. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay okay, so parehas na sila ng denominator, 'di ba? Tapos so kapag ganon, ang isa pang pwedeng shortcut, ipag-plus na natin itong mga whole numbers. So 5 plus 3 equals 8. Tapos 2 plus 4 ay 6 over 3. Tapos na-realize natin, itong 6 over 3, pwede siyang i-simplify as 2. 'Di ba? Itong 6 over 3 ay 2 na siya. Paano kapag ganon? So, itong 6 over 3 naging 2 na lang. Ginawa na lang natin 2. Tapos, 8 plus 2 equals 10. Huwag niyong kakalimutan si 8 kapag sinimplify niyo tong fraction. Pag sinimplify nyo yung fractions, kapag nagsisimplify kayo, huwag nyong kakalimutan yung whole number. Ipa-plus nyo yun dun sa sinimplify nyo. Ayan no, di ba naging 2 na lang siya. Tapos, plus yung 8. Ayan, so equals 10. Okay. And, hanggang dun na lang yung lesson natin para sa subtraction of positive and negative fractions. Thank you. Sana may natutunan kayo sa video, and please like and subscribe. Please share sa inyong classmates and friends para mas marami pa tayong estudyante na maabot. Thank you for watching. See you sa next video.